excited kang makamatch up na mga iniidolo mo rin sa MPBL? Siguro po yung inaasam naman po ng karamihan yung mga katapat po yung yung champion team po talaga. Abra. Sinong gusto mong makamatch up doon? Ako brothers naman po kami, kahit yung Ildefonso. Yeah! Para Ang ganda. Gusto mo pati tatay? Sabihin natin, i-activate nila si Danny Ildefonso. Ang galing ni Andre doon. Okay. Shout out sa Ildefonso Brothers. Yes. Thankful ako kapag nakasama ko yung kuya ko kasi parang siya din yung kalimbawang wala akong mga laro or kagaya nung nangyari dito na gusto ko pumunta ng Bulacan, Kuyas, gusto ko mag-pro. Ayun, sinamahan niya ako. Kumbaga, parang sabi niya sa akin, ayaw niya din talagang mag-MPBL, pero dahil go ako mag-MPBL, go na. Kaya, go na rin ako. Kaya thankful talaga ako na Okay, go. Ikaw naman. Yun lang po. Laging, nakasupport lang ako. Tapos, kung saan man ako mapunta, kung saan mas makakabuti sila, dun lang din ako. Yakap naman dyan. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi to basta highlights. Hindi to basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog, at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Besan. Ito ang podcast na hindi lang basta recap. Ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe takes, walang preno. Game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Coach Christian Loanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of this country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, I am Joe Gomez-Teliani. Dahil sa show na ito, kung may issue, may sagot. At kung may talo, aba, may rebanse. Hello, my friends. We are... Early bird. This is our what? Our ninth episode. Okay. Isa na I lang, don't keep isang track. dekada na tayo. I don't keep track. Gusto ko umabot tayo ng 120 episodes. Oo. Tingin ko naman naabot tayo niyan. Lalo na, gusto ko lang, to always say thank you to our fans na sumusuporta sa atin sa TikTok. Right. Grabe na daw tayo sa TikTok. Coach Chris, mag-TikTok ka na. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero maraming salamat. And syempre, nakikita ko rin, dumadami rin yung viewers natin sa YouTube, sa Instagram. Kaya maraming salamat po sa inyo. At syempre, para simulan na agad natin ang kwentuhan to really understand the heat of the game coming from the player's perspective. Mga Karibanse, joining us today, let's welcome Aaron and Andre Acop Yeah. from the team of Bulacan. Woohoo! Okay. Bulacan represent. Ako, palagi kong sinisimula ng kwentuhan natin sa mga guest natin dito sa kung galing ba sila sa practice, papunta ba sila sa practice, ibahin nyo itong magkapatid na to ngayon. Bakit? Dahil wala pang araw, bumabiyahe na sila papunta dito sa Rebanse. Dumaan mo na ng bus terminal. Oo. They both live in Bulacan as they are homegrowns, as we know. They traveled to Manila and left their house at 3 a.m. Joe, ikaw ba nagawa mo na ba yung for-work? Hindi mo siya pwedeng tanungin. Hindi mo siya pwedeng tanungin. Late siya today. Okay, Bawal siya tanungin. Wait Do lang. not answer that question. Wait, 3 a.m.? Yes, 3 a.m. they But- left the house at 3 a.m. to go to the bus terminal, which they lined up for a while, and got to Manila. And from Manila, they traveled to Makati. Bago ka magpatuloy, Mix, good morning, Pat Buena. Good morning, Of Pat Quezon City. Buena. Of Quezon Okay. City. But I mean, di ba? Yan ang gusto talagang mag-guest. Kaya ako, nananawagan sa mga future guests, kung kayo ay taga Mandaluyong lang, o
o taga San Juan o kahit Quezon City, mahiya naman tayo sa bumiyahe galing Bulacan naman. nakabus. Tama. Di ba? At maagang dumating, hindi ka tulad nung iba. Ay, grabe. But anyway, welcome to the Akop Brothers dito sa Rebanse. Siyempre, kung maaalala natin pag pinag-uusapan yung word na brothers, ang una nating maisip ay yung Marcelino Twins, di ba? Sa MPBL, di ba? Tama. Maisip natin talaga yung Marcelino Twins, although wala silang team pa ngayon. They are the first brothers, by the way. Oo, sila ang first brothers. Nag-guests dito Na sa nag-guest. amin. So, couple episodes ago, we had the first father and son na Hontiveros. Mhm. Kayo unang Brothers. magkapatid. Yeah. At syempre, napag-usapan nga natin yung Marcelino Twins. Ito, si Aaron, meron din siyang twin. Okay? Yun. Meron din siyang twin. Pero, alam ko naglalaro din yung twin mo, di ba? Opo. Pero hindi siya ang ka-tandem niya sa MPBL. Kung hindi si Andre, ang Yes. kanyang younger brother. Pero mukhang kambal din tong dalawang to. Oo. Pero sige, Aaron, ikwento mo muna yung naging journey mo sa basketball. Alam ko, nagsimula ka, dalawa kayo nung kambal mo. O, paano napunta na si Andre na yung kasama mo? Sino mo na mas matanda? Si Aaron. Parang balik mo. Parang masama sa loob mo. Sige, kwento mo muna yung family nyo, kung sino yung mga naglalaro, ilan kayo, tapos alam ko, kayo nung kambal mo yung naglalaro. Paano yung kambal mo? Aaron dyan. Aaron Jan Aaron Jan. din. O, Aaron Paul siya. Oo. So, Aaron and Aaron, AP and AJ, paano napunta na si Andre na yung naglaro? Kwento mo lahat. Bali 5 kami magkakapatid. Babae yung panganay, tapos kaming twin. Then si Andre, tas yung bunso namin, babae din. Pero 3 lang kami na nagbabasketball. Ano mga pangalan nila? Sige, from top to bottom. May ate is Ira May. Okay? Ira May, then kami Aaron Paul, Aaron Jan, Andre, then Angeline. Andre, second name. Walang second. Okay, nagtipid sa'yo. Okay. Sa bunso. Angeline Rose. Sorry? Angeline Rose. Bale, sa bunso nagtipid na rin. So, Para hindi daw kayo mahirapan magsulat. ang No? parents nyo ba may letter A yung pangalan? Meron, pero hindi yung simula ng pangalan. Kasi di ba kayo J lahat kayo? Oo, J kami. Pero J din yung dad mo, di ba? Hindi. Ah. Yung mga anak lang lahat kami J. Okay. Ganun pala ako. Grabe Gumawa rin. ka pa ng dalawa. Lahat related sa'yo, no? Porket 5 rin kayo magkapatid. Okay. Okay, so sige, Aaron, kwento mo. Di 5 kayo, tapos kayong dalawa nung kambal mo yung simulang nag-basketball. Oo. Kwento mo yun. Bali talaga di kami basketball player talaga noong una. Tapos baseball player. Wow, Talaga? okay. Since grade 5 hanggang grade 9. Mhm. Baseball player kami, tapos then grade 9 naglalaro-laro na kami sa mga barangay lang. Tapos parang may coach na na-scout kami kasi nilabanan namin sila dayo. Parang ganun lang, mga pick-up games din. After nun, nakitaan kami. Inas kami, gusto kami mag private school. Okay. Kunin kaming scholar. Then maglaro ng basketball. Tapos sabi namin, hindi pa kami sure kasi yung ate namin noon, doon nag-aral. Tapos parang, kasi lack kami sa financial. Tapos yun, parang sinabi po namin na kausapin mo na yung mother namin. Tapos, pero excited na kami nung kambal ko noon. Syempre. Umaga nun, coach umaga. So Tapos, mga 13 anyos kayo, tama? Grade 5, tama? grade 9, coach. Grade 9, okay. High So, school na. more or less. Late na pala sila 15, nag-basketball. 16, okay. Oo. Tapos, after po nung game, babalik daw po sila sa bahay namin para kausapin yung mother namin. Then nasa lola ko po ako noon, natulog. Alauna. Lola's boy ka ba? Oo, lolas boy. Yeah. Yeah, nakita ko yung connection namin. Yeah. Lola's boy din ako. Okay. Tapos, bigla pong pinuntahan po ako ng kambal ko noon. Tumatalon. Ginising po ako, sinabi, Isoy. Basin na tayo, papasok tayo sa private. Pumayag So, na sorry. Anong tawag sa'yo? Isoy po. Tisoy! Nickname. I just wanted to make that clear kasi kung tama yung rinig ko. Ano tawag mo sa kanya? Neck. That's so cute. Okay, tapos. Teka. Anong neck-neck? Kasi po Well, kung pwedeng sabihin on air. Okay. lang po, parang neck. Kasi parang, paternal twin po kami. Okay. Ano ba Puti. alam mo? Siya yung maputi. Tas Hindi may wala. ten. Like,
Hindi, wala akong inassume. Okay. Minsan kasi, like, for example, I have a cousin, no? Yeah. Ang pangalan, Mary Grace. Oh. Kahit bigyan ko kayo ng 1 milyon, Hindi yung mahulaan. hindi nyo mahulaan. Oh. Sure ako. Alam nyo kung ano nickname? Oh. Apple. Ang layo, di ba? Ang Hi, layo. Apple. Nasa Oh. States. Nasa Okay, States okay. yan si Apple. So- Anyway, go. Tisoy and Nek-Nek. So si Nek-Nek, tumakbo sa'yo. Kuya, gano'n. Kuya ka ba? Hindi. Wala, Siya. hindi. Okay. Tapos yun lang, tinawag ako. Ginising ako, Soy, magbabarsity na tayo. Pasok na tayo sa private. Ay, grabe. Pumayag na si nanay. Mm. Tapos gising po agad ako nun. Tapos kaso pagpunta ko po sa amin, wala na po yung si coach. Thank you po sana ako ganun eh. Okay. Tapos kinabukasan yun na po. Na first practice namin. Wala po kami sapatos nun eh. Nanghiram lang po kami kasi nakatapak lang po kami lagi naglalaro eh. Hindi, Ganun. hindi. Damn. Naiyak ako. Hindi have Pero may sipon na to, ha? Ayoko na. Okay, go. Yun, tapos first practice, okay naman po. Then, hanggang nagtuloy-tuloy po. Naging varsity kami sa high school. So humiram lang kayo ng sapatos nung unang araw. Tapos yun, Background, maalala mo kaya pakipatunog na po ngayon. Okay. Grabe to. Okay. after po nun yun tapos doon na nag-start yung journey ng basketball. Tapos naglaro-laro namin hanggang sa Makila. Tapos Nakahiram na kayong sapatos. binila na kami ng coach namin sapatos. Oh, nice. Ano pangalan ng coach? Coach JP Magbitang. Coach JP. Grabe. Coach JP, shout out. Okay. Bago natin isali si Andre sa kwentuhan, may nakwento sa akin si Aaron kanina kasi dahil napag-usapan ko yung Marcelino twins kanina na nung lumalaki daw sila, dahil sila nung kambal niya yung naglalaro, ang kwento niya, medyo pinapattern daw nung coach nila yung laro nila sa Marcelino twins. No, ikwento mo nga yun. Kasi nung high school po, yun yung nakalakihan namin kasi sila yung team na malakas nun sa NC. Yung sila CJ Perez, yung batch po na yun. Tapos, yung game style po namin, sakto sa kanila na Ready puro na ako sa episode na to. Okay, sorry. run and gun. Tapos, sakto may kambal din po. Kambal din po kami. Tapos, parang lagi pa namin sila pinapanood kung paano nila na-execute yung mayhem nila. Yun, kaya parang inisip mo namin, sabi din po ng coach namin, dapat after nyo dito sa Montessori, pag nag-Manila kayo yung next na Marcelino. Grabe naman ang kwento na yun. Grabe. Okay, so nagkasawa si Nek-Nek. No? Nagkapamilya Mas ng madaling maaga. tandaan, no? Oo, mas madaling tandaan. Kesa Aaron dyan. Si AJ aka Nek-Nek, maagang nagkapamilya. Shout out sa'yo. Hello sa'yo at sa mag-ina mo. Nagkaroon naman ng isa pang brother. 3 anak na pala yan, ha? At 3 anak. So, okay. that means 3 na ang pamangkin nila. Okay. Sabi nga nila, di ba, pag may isang nawawala, nagkaka-opportunity. Ang next brother, walang iba, kung hindi si Andre. Andre. Ako. So, paano naman napasok si Andre? Ikaw naman, Andre, kwento mo. Paano ka naman? Tinitingala mo ba yung mga kuya mo? Tapos, paano ba nangyari na ikaw naman naglaro rin? Yun po. Kagaya po ng sinabi niya, baseball din po ako. Pero mas matagal naman po ako. Simula grade 5 hanggang grade 10 naman po ako. So, may tanong ako rito. Sino? This is rare, by the way. Alam naman natin, no, na I think it's a sport na, quite frankly, Filipinos should play. It doesn't require height, di ba? Hindi kailangan ng height dito eh. Yeah. So, ang tanong ko sa inyo, since hindi siya masyadong popular, una, popular ba siya dyan sa Bulacan? Pangalawa, sino nag-impluwensya sa inyo sa magiging baseball? Sa barangay po namin, may baseball player po talaga nag-aaral sa UP. Okay. Si Kuya Pantan, apelido niya po Pantan. Okay. Kumbaga sinundan nila yon, parang Okay. template nila, ganun. Okay. Oo. Kasi basketball po sa amin walang sikat eh. Siya po parang UAP player po siya, tas nag-national team din po siya. Okay. Kaya Ganda. parang yun po Ganda. Pero dahil, ito yung history niya, syempre na-impluwensya kayo. So pag kunyari, yung mineral water na yan, kaya mong iba to papunta rito. Parang sample. Okay, Andre. Okay, Go. so mas matagal ka baseball, nag-baseball. go. Oo. Tapos, nung parang regional meet po namin, basketball na po sila nun. Tapos ako naman po, baseball pa. So, ang nangyari po nun, nag-abot-abot po kami doon. Then, after po nung game ko po nun, parang naging silver medalist po lang po kami nun. Tapos, may game Congrats po, pa rin. may game po sila. Tapos, kinausap po ako nun ni Coach JP Magbitang na, next year, dito ka na sa Montessori, mag-basketball ka na din. Tapos, parang ako, sige po, Coach. So dual athlete kayo nung nasa Montessori.
parehas kayong baseball player and basketball player, tama ba? Sabay Pero- nyo ginagawa? Hindi, basketball na po kami nun, coach. Okay. Nung naglumipat po kami ng private, basketball na lang. Okay. So, nung paglipat, Andre, Yan. Siguro sa isip mo, ako naman yung bibigyan ng sapatos. Ayun po, ang laking bagay nun pala, Hmm. by the way. yun, pagsabi po nun, after po nung game po nila nun, na nag-start na din po ako mag-practice sa kanila. Kaso, hindi na po kasi kami nag-abot-abot sa sa school po na yun eh. Kasi, Bakit? Parang, di ba, 1 o 2 taon lang 2 years po. ang, Opo. ang agwat nyo. Parang, 2 years. yung age po kasi nun hanggang lang, parang 17, hanggang 17 ka lang po pwede maglaro. Okay. Ganun. So, yun po, nag-try out po ako doon, tapos, kasi sila po yung, parang nilolook up ko din po na, kasi sila po yung medyo mas, nakilala na din po sila ng gawa ng marunong din po sila mag-basketball nun. Tapos ako, tsinaga ko lang din po, nag-practice po ako paunti-unti. Tapos, ayun, hanggang sa nabigyan po kami ng break na nakalaro din po ako ng regional, nakarating din po kami ng Claraa nung batch po namin. Okay. So yun, doon na nagsimula yung Opo, journey yung dalawa sa basketball. Paano naman napunta ang sasakyan sa MPBF? Fast forward, ng konti. Ako po, nung pinaka-first din ko po sa Pro PSL, yung Okay. parang may boss po ako sa Bulacan nun na sa dayo-dayo din na in-invite po ako kung gusto ko daw po mag PSL, mag-pro. Tapos sabi ko, magka-college pa po, parang gano'n. Tapos sabi, pwede naman SGL. Tapos, nag-go na po. Tapos, after po nun, then, diretso po nag-convert yung team po namin sa MPBL. SGL is the special license na Yeah. ginrad Yeah. dati lalo sa NC. Yeah. No? Sa UA, hindi ako sure kung grinad yan. I Parang think hindi. this is the time when sila Pandemic. Camis were allowed to play Yeah. also in the After the MPBL. pandemic. Yeah. Okay, go. Tuloy. Tapos, din po, up 2023, Bulacan Kuya Spot. Sila, Kuya Otep Gabayni, sila Kuya Gwen Capasio. Tapos, yun, after po nun, Sino coach yun? si Coach Alvin Gray tsaka Coach Jericho Dinero po. Okay. Tapos, And then, first season yun. Second season? second, tapos after that year po, po muna ako, aral. Kasi Okay. madami po ako na miss, Na-miss. dahil sa practices po. Tapos, after ko po gumraduate, sakto po season, window na po ng 2025 season. Last season. Last season po. Tapos yun, Kinuha ka na ulit. nag-try po Naalala ko yun. Kasi, I'll never forget. I think it was their last game. No? Naalala ko sa Bataan yun eh. Siya nag-best player nun eh. Yeah. And, tama, di Kakadating ba? pa lang niya nun. Patapos na. Tama, di ba? Patapos ka na dumating. Ito nga sinasabi mo, di ba? Oo. Parang sabi ko, parang nahuli ka na dumating eh. Di ba? Kasi yun nga, doon lang siya nag-best player. So nakikita na nga natin, no, ang performance nila ngayon. I mean, obviously, Bulacan has yet to get more wins, but with 3 wins right now. Yeah, Mhm. with the performances of these brothers, of the Acop brothers and Benedictus, no? Shout out din sa kanya. Talagang nakikita natin yung quality ng sistema ni Coach Alan sa Langsang. Of course, the legend. Ngayon, gusto ko lang malaman sa inyo, syempre, di ba, parang bukod sa ang ganda ng pinapakita nyo sa team, homegrown talaga kayo ng Bulacan, di ba? Kumbaga yung pakiramdam na represent nyo talaga yung probinsya nyo at magkasama kayong magkapatid doon. Gaano to kalaki, ka-overwhelming para sa inyo? So, sobrang kasi iba yung pag may pride ka talaga sa pag naglalaro eh. Nadala mo talaga yung hometown mo. Tas yung support din na binibigay din ng management. Bago mag-start yung season kasi, Coach, parang wala talaga kaming balak mag-MPBL. Okay. Bakit? Parang mag-work na lang muna. Ganun. Dahil nga, sa mga past seasons. Okay. Sakto lumipat to, Coach, yung kapatid ko, nag-St. Clair. May 1-year residency siya. Okay. Tapos sabi, parang gusto niya mag-pro. Sabi ko, tingnan natin ngayon sa Bulacan. Sige, samahan kita. Parang gano'n. Wow. Kasi nga, nakadalawang season natin po ako. Correct. Tapos, after, nun nga, Medyo dismayado ka na. Di ba? Yung mga huling 2 taon, kaya nag-aalangan ka. Okay. tapos, yun, yung management po, kinausap po kami na gano'n, about gano'n na gustong ibalik yung dating Bulacan Kuyas, Yeah. na ganito. Tapos, puro homegrown. Yun po unang sabi sa amin, mas pilitin namin na puro homegrown para may pride talaga tayo, sabi ko. At Tapos yun parang ang pinapakita nyo. naisip namin, uy, sige,
sakto sa kapatid ko, tapos sa amin. Tapos kaya, girap din po namin yung opportunity. Mga karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Andre, pagpasok mo ng MPBL, rookie ka, this season, no, galing St. Clair. Okay na. Coach Gino, Manansala. Isang magandang Shoutout. matibay din na team Teammate yan na. dati. Tsaka nagpo-produce din talaga ng magagandang Oo. players. Joshua Fontanilla is from Oo. St. Clair, di ba? Alam mo, kulang na lang may kumpanya tong si Coach Coach Gino. Gino. Player manufacturer to eh. But, Ang haba ng listahan niya. oo nga, Andre, gusto ko lang malaman, no, syempre, ang laking mundo nitong Pinas, di ba? Pagpasok mo ng basketball, nasa pros, nasa MPBL ka agad, no? Hindi tulad ni Aero, nag-PSL pa siya at kung ano man, ikaw, pumasok ka agad ng MPBL. Ano yung una mong pakiramdam nung umapak ka sa court ng MPBL? Sino yung mga player na starstruck ka? Ganun. Yun, parang bago po kasi pumasok ng MPBL din, parang syempre pinrepare ko din po muna yung sarili ko. Then, nagpapasalamat din ako syempre nung sa previous school ko din sa Arellano na naglaro po ako din ng din kasi 2 seasons. years. 2 Under seasons Coach po. Chico, Manaban. Under Coach Chico po. Tapos parang dun ko rin po na-develop yung skill po na para lagi po kasi nila sinasabi na yung mga tinuturo nila, eto magagamit mo yan sa pagdating mo sa pro, yung mga ganyan. Kaya, ayun, parang nagka-idea naman na po ako pagdating dito sa pro. Pero nung, syempre po, as a rookie, di rin po maiiwasan na, ma-starstruck po sa mga kalaban. Pwede ka ba starstruck sa kasama namin? 28 points last game to. Okay. Pero you know what? Actually, nakalaban ko na kasi sila. Actually, napansin ko agad sila yung magkakapatid eh. Pero kahit rookie ka, yung confidence yung dalawa, parang iba kayong maglaro eh. Kasi, pero, tatanong ko sa inyo, isang factor talaga dahil magkapatid kayo, iba yung confidence nyo, no? Kasi kahit magkamali ka or kahit pagalitan kayo, alam mo may sasalo sa'yo, di ba? Malaki ba yung, kung hindi ba siya sumali sa Bulacan this year, hindi ka din tutuloy. Kasi may sinabi ka kanina na dahil pumunta siya sa Manila. Ganda. Ikaw ba? Baka hindi. Kasi, yun nga, kaya lang din ako nag-MPBL ngayon dahil nga para samahan din to si Andre. Alam mo, So, dream ko nga din yun eh, kasama yung kapatid naalala ko, nabanggit mo yan eh. Sa episode na, di ba, nung, I think sila Gab ba na lang kasama natin, pero hindi na dapat natuloy. naging mag-teammate Sa kayo. Nueva. Sa Nueva. Dream No? ko din yun. Iba kasi yung parang, you don't care if you make mistakes because you have your brothers there to get your back. Hindi, kasi You know pag what I mean? uwi nyo, pwede kayo magsisihan. Ayun. Number 1. Which moves to our next question. Nagkakapikunan din ba kayong magkapatid sa game? Bawal magsinungaling sa show na to. Ha? Sana lang, coach. Siguro, may nangyari yun, coach, last game namin sa QC. Okay. May Ganda time, nung larong yun. Ganda Maganda yun. Ganda nun. may time na parang nasa akin yung bola. Okay. Kasi parang sobra sila sa akin, naka-stay home sila sa akin nun eh. Okay. Tapos parang hinihingi niya yung bola. Sabi ko, sinaano ko siya, doon ako muna. Ay, so na to. Parang fourth quarter nun ko siya. Nagalit ba siya? Feel. Hindi. Nagganon na siya. Corner na lang siya. Okay. Tapos, Parehas pa ba kayo ng, I mean, alam ko may asawa ka na, no? Pero parehas pa ba kayo inuwian? Maybe same compound, magkalapit? same naman. Same lang. Same. Same. So talagang may chance na, I'm sure, malamang sabay rin kayong pumupunta. Di ba? Para medyo tipid sa pamasahe. So, siguro bigyan nyo kami ng picture, ano yung usapan papunta, pauwi. Lalo na kung pauwi, no? Pag medyo hindi maganda yung laro, medyo ganun sa tanong ni Mika kanina, medyo kahit off the court ba, nagkakapikunan din. Ganun. Sa may game naman, parang ako lang yung sumisisi sa kanya. Yung teammate ko, di siya sinisisi. Okay lang, ikaw naman ang dahilan kung ba't nandito siya. Kami magkakapatid, nag-one-on-one kami. Tanong ko sa inyo, sino mo nanalo sa inyo? Actually, dati, lagi kami nag-1-1 na ito, coach. Okay. Nung
yun nga, kahit baseball player pala kami, nag-1-on-1 na kami. Okay. Kaya, kaso, lagi siya talo sa akin. Oo. Pero nung dumating na po ako dito, nung nag-Manila na po ako, di na po nananalo sa akin. May banse agad. Yeah, Ang ganda. ganda, May guys. banse agad. Okay. So, napag-uusapan natin kung paano silang magkapatid. Siyempre, Next, kailangan ko sige. lang sabihin the way they delivered It was yun, so natural. hindi lang natural. Ang bait pa rin nilang tingnan kahit trash talking. Oo, kaya. Kasi pag si Joe tsaka si Juan, parang isipin mo, Ay, hanggang bukas yan. Di ba? Palagay ko mga may 5 mura na yun. Oo. Ito Ay, parang hindi papayag si Tatay Bert. Hindi. nakangiti pa rin no? Oo. But of course, sige, napag-usapan natin yung kung paano kayo as magkapatid. Okay. Na ngayon na napapansin, no, hindi lang yung talent nyo, pero yung talent ng team sa MPBL, na alam mo, sa totoo lang, kagaya ng isang team ng Caloocan, no? Kita ko talagang nagulat sila, 'di ba? Na ganun ang ipapakita nyo against them. Kumbaga, ang punto ko ay nire-respeto na talaga ang Bulacan Kuyas kahit ng mga contenders ngayon dahil sa pinapakita nyo, alam nilang hindi basta-basta pag kayong kalaban. Anong nakikita nyo para sa team nyo, Aaron? Para sa team nyo ngayong season na to? Nag-start din talaga sa management. Kaya kumbaga, yung tingin na underdog, na kumbaga, pag binigyan ng chance manalo, may, kumbaga, i-grab talaga namin. Tulad nun sa Caloocan, medyo, kahit luck lang talaga kami sa experience. Wala kaming veterano gano, kasi puro homegrown nga. Tas, yun lang, siguro, madadaan lang namin sa hard work tsaka yung sa pride namin. Baka dun siguro manalo kami. Kasi coach, as we always work together, ito yung isang team na naririnig kong palagi mo rin sinasabihan ng magagandang bagay. Di ba? Yung QC, yan, di ba? Hindi mo naman dinedeny yun. Yes. Ito rin Bulacan madalas kita naririnig na, alam mo yun, no? Na gusto mo yung tinatakbo nila. Yes. What do you think about their last 2 games? Yung QC, Caloocan, QC. Cebu, Oo. Bulacan, no? Because, I guess, ito lang kasi yung team na at this point of the season, Joe tsaka Mix, wherein, hina-highlight natin, nabanggit nila yung Caloocan. That's a game that they lost. Yeah. Kung ibang team pag-uusapan natin, usually hina-highlight natin yung best win nila. Yeah. But that was a game wherein, first of all, na-shoutout na natin kanina, si Benedicto, sa career high. Oh. Diba? 29 points. 23, I believe, in the third quarter. Which could be an MPBL record in a quarter, maybe the highest in a quarter. That makes it special in itself. Kasi that's a loss, pero yun nga, let's just say na they put themselves on the map. Yeah. Kahit na Doon sa sinasabi ni Aaron kanina, kausap ko rin kasi yung Alan Salangsang is my former teammate. Sabi ko sa inyo kanina, we won a championship together. And kausap ko yung management after nung game nyo, kalaban QC. And tulad ng sinasabi mo kanina, yan talagang gusto nilang mangyari. Secondary na lang ang winning . It's yung pagandahin, yung reputasyon, kultura nitong Bulacan. Because alam naman natin, when we talk basketball talent, di ba? Cebu, Pampanga, obviously Metro Manila, di ba? Bulacan, ang daming mahuhusay na player dyan na pinoproduce dyan. And in the MPBL, they also had their good years when Shaq Taganas was part of it, right? Yeah. So, kumbaga parang ibinabalik, yung respeto, yung pagtingin sa... Warlo was from Bulacan, remember? Yeah, he is from Bulacan. Okay. Yeah, he's... Kilala niyo ba yun si Warlo? Kilala nila yun, sure ako. Same ba kayo sa Malolos din kayo? Ibang bayan. Ibang bayan. Ibang bayan kayo. Okay. Gusto ko malaman dahil nga puro homegrown kayo, di close kayo lahat. Kumbaga magkakasama kayo palagi, magkakakilala kayo, magkakapitbahay, magkakamag-anak, ano bang kwento? Like, sino ba yung mga kaklose nyo talaga sa team? Si Benedictus ba? Close talaga kayo sa kanya off the court? Ano ba? Benedictus from Bulacan din siya. Okay. Halos close naman po lahat kasi bago din po mag-start yung PBL, may intertown po doon na liga . Tapos madalas din po kayo magkalaban-laban sa mga liga sa Bulacan na sa mga panalay. Tapos, yun, kaya pamilya na din po kami sa na lumalabas sa games kasi kung chemistry ang pag-uusapan, yung mga ibang team,
O nagsama-sama, nagpa-practice 1-2 months together before the season starts. Ganyan. Ito, magkababayan mula maliliit. So, alam na nila yung laro ng isa't isa. Ito na yung tanong ko. Nabanggit natin homegrown. Sino ang hindi homegrown dyan? O lahat kayo homegrown? Meron pong hindi. Ilan lang. Ilan lang. Pero, kumbaga, 90% homegrown dyan. Opo, pa 90%. Pag Okay, it's good to know. Yeah, pag umuwi ba kayong Bulacan, di syempre, may laro, tapos uwi kayo. Meron na rin mga, idol, kuya Aaron, kuya Andre, meron na rin. Yung jersey. Madami. Strangers. Oh, Yung sapatos. that is a sign of a legit pro player. Hinihingan na ng jersey. Tsaka sapatos. Tsaka sapatos. Kayo na diba? dapat mamigay ngayon. So, ang dami nyo tuloy bibigyan ngayon. No? Pero matanong ko kayo, dahil nga puro homegrown kayo, no? Lalo na ikaw, Andre, bago ka sa MPBL, sino yung mga excited kang makamatch up na mga idolo mo rin sa MPBL? Tapos na Manila, di ba? Ay, hindi ka na Hindi pwede na sabihin. pwede. Hindi ka na pwede sabihin. Okay. Kahit 28 points. Kahit And, 28 points. wait. I-focus lang natin to. Ay. Grabe napansin pa. MPBL champion yan. Huwag kang ganyan. Oo nga, no. Sorry. MPBL champion. Ang ganda. Oh, Okay. Ikaw, At this moment, hindi na kita kasari. pero kahit ganon, hindi siya ang gusto makamatch up ni Andre. Oo. Okay, go, Andre. Siguro po yung inaasam naman po ng karamihan yung mga katapat po yung yung champion team po talaga. Abra. Abra. Sinong gusto mong makamatch up doon? Kay Akop Brothers naman po kami, kahit yung El Defonso. Oh! Pwede. Ang ganda. Pwede. Gusto mo pati tatay? Sabihin natin, i-activate nila si Danny Ildefonso. Ang galing ni Andre doon. Okay. Shout out sa Ildefonso Brothers. Yes. Kasi nauna ang Correct. Angkop Brothers. Hindi pa rinig yun, ha? Oo. Hindi pa rinig yun. Hindi, okay. Hindi, parinig yun. Hindi, pero yun na nga, no? Tama naman. Ako Brothers versus Ildefonso Brothers. Ang Pwede. ganda. Pwede. Okay, so, ang next na kalaban nyo, may Negros kayo, alam ko, tapos meron Ilagan. kayong Ilagan, no? Cebu. Naiisip nyo ba yung playoffs? Big sabihin, alam ko maaga pa, pero yung pakiramdam ba na may pag-asa kaya kami sa playoffs, may ganyan, naiisip, umaabot na ba dun yung isip nyo kalayo? Yeah, especially at this point. Ano kayo? 3-5? 3-7. 3-7. Okay. So, pwede pa, no? Yeah. Because 1/3 into the season, no? So, obviously, you're gonna have to make a run. Ano ba ang mensahe ngayon at this point? Kahit na medyo ganyan yung record nyo, playoffs ba? Ako personally, gusto ko talaga. Kumbaga, yun yung tinitignan ko din talaga. Pero, kumbaga kasi, sa piyesa talaga at pag tinignan talaga, medyo kami mababay. Compared sa ibang team. Pero, yun nga, sinabi ko nga kanina, binabawi namin sa hard work tsaka sa pride namin. Yes, which we can see. Oh. Mhm. Sino ba ang pinaka-leader nyo or sino bang team captain? Sa... Benedictos. si Benedicto. Si Benedicto ang team. Mas matanda na ba si Benedicto sa inyo? 29 yata siya, 29. Okay. Kasi makikita mo rin yung leadership ni Benedicto sa court, no? Take over rin talaga siya pagka kailangan Kwento niyo sa akin, paano kayo sa locker room, ganyan, sa practices, paano kayo as a team or off the court ba? I mean, pag hindi kayo nagpa-practice, may mga kanya-kanya bang bonding, ganyan, ano bang May mga ibang teams kasi, lalo na yung mga nag-guest namin, sabi nila, no? Like, for example, yung QC, our last episode, si Ryan Costello, kanilang kapitan, di ba? Si Yeah. Ryan. No, talagang yayain niya kumain, no? Magbabanding sila. Di ba? Ang pinakamaganda doon sa sinabi ni Ryan, yung budget kukunin niya sa management. Oo nga. Okay? So, binibigyan na kita ng tip nun. Kayo, since magkakasama Ganun naman din ba sa kayo? Bulacan, paano kayo? Maano lang, after game lang po, tas parang sa bahay nung boss namin. Okay. Tas yun, Bagitin mo, kwentuhan, sino boss mo? si Boss Rolly Barredo. Okay. Tas yun, doon lang, kwentuhan, banding, tas minsan after practices din, pag napag-isipan nila na uminom sa ako, hindi kasi ko uminom. Hindi kami uminom. Oo. Oo. Kain Pakisama lang lang. Pakisama Pakisama lang. Kain lang kami doon, tas Pakisama lang. kwentuhan. Gusto ko malaman sa inyong dalawa, no? Kasi, syempre, eto, meron nang nakikitang maganda sa inyo dito sa MPBL, no? Kung meron man marating ang Bulacan this season, well and good.
Pero ano pa yung nakikita nyong pwede pang mangyari sa future nyong dalawa, mga pangarap nyo pa para sa isa't isa? Maybe beyond Bulacan or maybe beyond the MPBL? Ano pang mga gusto nyong mangyari? Ako, syempre, makapaglaro sa PBA. Yun, dream ko din talaga yun. Tapos, yun nga, pero dito sa MPBL muna, kung may ibang teams na makakita. Window. Window Ganda ng season. timing niya. Ang ganda ng Again, timing niya. we are making this recording, Nix. On the 8th of June. 8th of June. That means ang window natin, I believe 1 week, no? June 15 yata. Yes. Ang deadline. Oo. Okay, and you will see this episode 2 or 3 days later. Yeah. So pagdating ng time na yun, meron pang mga 4 na araw, more or less. Yes. Okay. Si Aaron Paul, hindi baka si Aaron dyan po ang bully niyo. May kakambal po to. Okay. Oo, si Aaron Paul. Oo. Pero, ikaw ba, sino yung mga hinahangaan mong team sa MPBL? Hinahangaan lang naman. Hindi naman ibig sabihin gustong lipatan. Hinahangaan lang. Ilinaw mo ng mabuti Oo, yan. ilinaw ng mabuti. Gusto kong team, wala nang player, meron. Sige. Si Kuya Esed. Gabo. HG. Si HG. Kasi yun yung, siya yung nilook up ko na guard eh. Simula nung Nueva Ecija siya. Sobrang kasi siya, efficient eh. Ganun. Sobrang galing. Naglaban na ba kayo, Jensen? Hindi pa. Okay. Abangan namin Nag-ready yan. ako dun. Abangan namin yan. Ganda. Ikaw, Andre. Stay na lang siguro tayo sa Bulacan, sa bayan. Iba naman ang kay Andre. Yung loyalty. Iba naman. Oo. Dahil nga bata kayo, no? I mean, bago pa kayo sa MPBL, sino na yung mga nakamatch up nyo na medyo, for example, sa wing, tsaka sa point guard, no? Position. Yung parang, na-starstruck ako dito, ganun. Meron ka na bang experience na ganun, Andre? Sino na ba yung mga nakalaban nyo na parang nagugulat ka sa kanila, ganun? Ako, kay Ryan Costello, ang galing masyado. Sobrang veterano niya. Kasi nung laban namin sa Mahusay nga siya. sa KFC po, parang naman po pinagandaan naman po namin yung game na yon. Pero ang hirap niya po kasi i-stop May mga times na kaya na namin siyang madouble. Kumbaga parang wala na siyang mapupuntahan pero nagagawa niya pa rin po ng paraan Kaya after game po, pinag-usapan po namin ito. Sabi ko, ang galing pala talaga nung May mga running shot pala talaga yung Costello. Siya ang best player ng larong yan. Parang 17-19 points. Episode 8. Ryan Costello. Balikan niyo yan. Quezon City Black. Ryan Costello, not Pat Bueno. Okay. So, Okay. So, kay Ryan Costello ka talagang namangha. Ganun Nakakatuwa no, Coach? Kasi, di ba, parang, I mean, these are guys na pinapanood lang nila sa TV noon, no? Nakikita nyo lang sa MPBL ngayon, nakakalaro nyo na. Anong pakiramdam ng ganun sa'yo, Andre? Siyempre, nakakatuwa. At the same time na, na din ako sa sarili ko na makakakuha ka ng mga experience din sa kanila. Kasi as a rookie, syempre yun naman yung pinakakailangan ko pang i-improve sa sarili ko na magkaroon pa ng madaming experience with this mga veterano ng mga players, saka veterano ng mga team. si Kuya, anong in-advise sa'yo? Since ito yung rookie season mo, siya, pangatlo na. Ano sinabi ni Kuya sa'yo, papasok? Andre, iba ang dito medyo pisikalan ng laro dito, mga ganun ba? Yung katawan mo, ganun. Hindi pa pwede yung ginagawa mo sa akin, nagwa-one-on-one tayo at pinapanis kita noon, mga ganun. Ganyan ba ang salita niya sa'yo? Ayun, sabi niya lang sa akin na wag lang din ako ma-pressure kasi matagal na rin siyang naglalaro, parang nakatatlong season na din siya. Wag lang daw ako ma-pressure tapos laruin ko lang din yung laro ko kung paano ako maglaro. Tsaka lagi niya din sinasabi sa akin na pataasin mo naman yung IQ mo. Sinasabi niya sa akin Okay, bakit? Kasi nung nagwa-one-on-one kayo? Okay. Sinasabi niya sa akin, parang kahapon lang yata. Improve mo kasi yung yung IQ mo, parang yung sa'yo kasi 70% lakas nakatabat, 30% IQ Okay. I love the transparency. Yun ang gusto natin dito, lalo na pag magkapatid lumalabas talaga yung nasa loobin. Totoo. Kahapon lang yun. Kahapon. Mukhang mahabang usapang pauwi. Usapan pa uwi nga. Pero, ito gusto nila malaman dahil syempre bata pa kayo ngayon. Pero kayo ba anong vision nyo na sa tingin nyo paano pa mapapahaba yung career nyo?
Kumbaga parang sa nakikita nyo sa mga veterano, sa nakikita nyo kung paano sila maghanda, gusto nila malaman parang para sa mga batang kagaya nyo, ano tingin nyo yung isang formula para medyo humaba yung career? Kasi marami pa kayong gustong marating. Gusto nyo pa mag-PBA, gusto nyo pang makalipat ng ibang team or Siguro sa akin yung sa character development. Kailangan ayusin yung character tapos IQ. yun yung- Okay. sa pro, kailangan talaga IQ. Sabay tingin sa'yo eh. Sige, ganito. Dahil magkapatid kayo, ibahin natin. Kasi ang usually tinatanong ko sa player, kahit pag ini-interview ko sa game, tinatanong ko, ano ba sa tingin mo yung gusto mo pang ma-improve sa sarili mo? Okay, dahil magkapatid naman kayo, di kayo pwede mag-away forever, itatanong ko, Andre, ano sa tingin mo ang dapat pang i-improve ni Aaron? Ano kasi siya eh. Kulang siya sa buhat eh. Pag-i-elaborate. Ang daming ibig sabihin nun. Okay. Ako kasi more on nagpapakondisyon talaga. Buhat ng weight. Kita naman, Okay. kita naman. Akala ko yung buhat na gano'n eh. Buhat na sariling bangko. Okay, Okay, go. ano pa? Lagi kasi siyang inaaya din talaga kapag tara. Extra tayo, ganun. Buhat tayo, gym tayo. Oo. Siguro yun lang naman yung yung parang Gusto mong ma-improve niya? sabi ko sa kanya. Magaling ka na eh. Kung kapag nagbuhat ka pa or pinalakas pa ka, mas marami ka pang magagawa ba na. May punto. Anong rebansi mo doon? Anong sagot mo doon sa sinasabi niyang yun? Agree naman ako dun. Agree ka naman. So, ang punto mo, yung momentum kung kailan mo gagawin. Joe. Okay. Ganun na ganun din kami, mga brothers namin. Alam Okay. mo, pero kami, nag-aasaran kami. Kulang ka ba sa buhat niyan? Hindi, ito nga, alam mo paano mo siya kailangan asaran mo siya lagi na, uy, hindi ka naman nabubuhat para mapilitan mo siya magbuhat. Advice. Ginagawa namin sa younger or dati nung mas malaki pa si Javi sa akin. Okay. Inaasar niya lang, payat mo lagi, tinatalsik ka lang. Hanggang, alam mo yun, nasabi ko, sige na, buhat na nga ako. Alam mo yun? Pero maganda yun na lagi kayo Iti-trigger. nagsasabihin ng ganun. Kasi kahit sabihin Sa mo, challenge. it's still healthy. It's for Right. your growth pa rin. Right. Pero alam mo, hindi man tayo magkapatid. Oh. Hindi ko na sasabihin kung anong advice ko sa'yo dahil sa championship ring mo ngayon. Ay, yeah. May karapatang ka magyabang Diba? ngayon. Diba? Oo. Buti Okay. sinuot mo yan. Okay. Aaron, ikaw naman. Ano naman ang gusto mong ma-improve ni Andre? Siguro yung confidence niya sa court. Okay. Offensive wise. Mm-mm. Kasi lagi ko naman sinasabi pa sa kanya kasi ito defender talaga coach eh. Simula high school I know, hanggang yeah. college defender siya. Kumbaga, Mm. sabi ko magbukaw ka naman. Sabi ko, isang game lang magbukaw ka naman. Nice, Sabi I ko, like that. Bawi, i-rebanse mo. Balik mo yung kanina sinabi niya. Hindi Sabi mo, paano ako magbabakaw? Tinatabi mo na ako sa corner. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. O sige, ito. Kahit na medyo madrama, ano daw ang message nyo sa isa't isa? Payakin niyo si Ate Mika. ikaw muna. Yan, syempre thankful ako kapag nakakasama ko yung kuya ko kasi parang siya din yung kalimbawang wala akong mga laro or kagaya nung nangyari dito na gusto kong pumunta ng Bulacan, Kuyas, gusto kong mag-pro. Ayun, sinamahan niya ako. Kumbaga parang sabi niya sa akin, ayaw niya din talagang mag-PBL pero dahil go ako mag-PBL, go na. Kaya go na rin ako. Kaya thankful talaga ako na Okay, go. Ikaw naman. Yun lang po. Laging nakasupport lang ako. Tas kung saan man ako mapunta, kung saan mas makabuti sila, dun lang din ako. Yakap naman siya. O ito, anong siguro pwede nyong i-promise kay Coach Alan for the season? Siguro, promise namin Coach Alan na ibibigay pa namin yung 101%, 200% sabi niya sa Adel. 200% para mas maganda pa yung
maging run namin this season. By the way, challenge to the Ildefonso brothers. Pag ginest sila dito, nagbigayan ng message sa isa't isa. Nagbigayan ng advice sa isa't isa. Excited na ako sa sasabihin ni Sean lang. Oo. Para kay Dave. Okay, maraming salamat, no? Once again, Andre and Aaron, ako, I love this episode so much. Yeah. You know, it was really one of the more emotional for me. But in general, napakaganda ng mga nalaman namin na kwento tungkol sa Maraming inyo dalawa. salamat. Good luck sa inyo at sana marami pa tayong makita sa Akop Brothers, no? For season. Yeah, I'm sure. Okay. And now, Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games. A recap of June 5, San Juan versus Quezon City. A dominant team effort where all 15 fielded Knights scored at least 4 points. AC Soberano broke a tight second quarter game wide open by drilling back-to-back triples to secure a comfortable halftime lead at 63-42 that QC never recovered from. Player of the game was none other than AC Soberano with 12 points and 4 of 7 from the Disclaimer, outside. Easy game. Yung score na yan, hindi dahil kakaguess lang nila dito. Yeah, Hindi po yun ang naman. dahilan. So, abangan nyo, Akop Brothers. Oo. ang simpleng dahilan lang po yan, San Juan ang kalaban nila. Yun lang po. Oo. But I mean, easy yan kay yung mga tres easy kay Easy Soberano. Okay, Bataan and Basilan playing on their home floor under new coach, Mike Sagigit. Oo. The Risers... I'm so sorry, Coach Mike. Okay. Hindi ko alam na ikaw nakahawak ng larong yan. Oo. Okay. The Risers snapped a brutal 7-game slump. Bataan broke loose with an early 32-20 first quarter lead via hot 3-point shooting and comfortably protected the lead until the final buzzer beater. Of course, ang bata ni Coach Mike Sagigit, no, si Joshua Galliano. I mean, congratulations to Bataan, no. This is obviously a very respected coach, no, and Coach Mike Sagigit, no. Former Caloocan coach, yes. former Parañaque coach. Yes, nakita naman natin ang mga nagawa na ni Coach Mike para sa MPBL. Joshua Galliano was best player. He also has his guys like si Barkuma is also with Right. Bataan na, May no? mga naririnig pa May tayo mga na hindi pa naririnig pa natin tayo na pwede hindi sabihin. sure. Kaya kagatin mo yung ano ba? But Galliano Yung ended labi mo. with 17 points. Okay. Congratulations to Bataan. Big win yan! Diba? Against Basilan, yes, ha? yes. I mean, let's not forget, Bataan started the season 3-0 and then it was just a snowball after that. It's like 5-6 straight losses, something like Wait, that. dahil napag-usapan yung Basilan, isang quick story. Dahil ayaw mong ipakwento yung iba, ito na lang. Sige. Mactalio will be part of Uy! Basilan very soon. Grabe. Okay. Yeah, sa next game, I think against Jensan, maglalaro na sila. Like mo pa si Christy Fermin, okay? Jensan versus Parañaque. Obvious na obvious, hindi dikit ito. Jensan bounced back in a dominant fashion after having their 10-game winning streak snapped earlier in the week. Bakit? Siyempre, ang kalaban nila, defending champs, Abra. 8 different Warriors scored in double figures, blowing the game wide open with an explosive offensive display. The loss extended Parañaque's winless slump to 12 straight games. You know, 2 things were the highlight to me here. First, how they responded against the game against Abra, Right. the game prior. That was a close one, by the way. First half, dikit yun. Third quarter, Yun lang. Yeah. I think Abra scored like 36 points. Parang sila 13, 16. And then the next thing that was the highlight of this game, which you should see no sa mga highlights natin dito sa Rebanse at sa MPBL YouTube channel natin, yung tatlong magandang dunk Nino Antonio Antonio Sebio. Sebio. Di ba? May ano yun? May punishing the rim ba siyang follow-up slam doon? Na Ano, kailan namin makikita yun sa'yo? Yung 28 points. Oy, 28 points siya Yung araw din na yun. Naalala ko yung 28 points mo, may breakaway ka, wala man lang dunk. Ano ba naman yan? Kaya hindi ka nag-best player, walang dunk eh. oo nga. Kundi panalo kayo nun eh. Di ba? Best player, Antonio Eusebio, the former UP Fighting Maroon, the former champion, okay? 18 points, 12 rebounds, 2 blocks, and the Filipino-Canadian. Shout out to my UP team. Nasa Canada ngayon. Okay. Marco Ribanse nandito. Oo nga, Okay. dito ka. Okay, Abra, Negros. Again, another no-brainer. The defending champions led coast to coast to claim their 7th consecutive victory, improving to a 9-1 record. This was after, I believe, their win against Jensan. No? Correct. Abra established total control early, leading by as much as 54 points, while getting heavy offensive contributions from their homegrown talents,
Jorel Gonzalez. Grabe ka ba yun 23 ito, si points. Jorel? Talaga. Kung di ako nagkakamali, yung ano yan. 21, 21 of the 23 points coming from 3. Yan. Wow. Then free Wow, throws. wow. So, Something- kumbaga, ito ang kanilang Benedictus at Akop, no? For Abra kasi homegrown. Sila Will Okay. Kinley, yan ang mga homegrown nila. Hmm. Yeah. And now, it's time for our... Mahina yung drum na yun. Rebanse Player of the Week. Let's start with you, Joe. Okay. For me, I'm gonna go with Antonio Sebio. Hmm. I mean, even though that they lost to Abra and bounced back to Parañaque, the way he was playing is just his confidence is skyrocketed. Like first quarter, he's known as a slasher, right? If I'm not mistaken, back Yeah. in college. Yeah. And then first quarter pa lang, I would see him taking the first shots, 3 points with confidence. Shoot agad. Yeah. And then obviously his highlighted 3 dunks. Yeah. That's not something we see every day. So I'm gonna give it to him. That's not something we see you do, which I think you should do. You should do already. I did it in one of these games recently. You just didn't see. May dunk ka ngayong season? Yes. We need to put that sa Rebanse. Ako, same. Antonio Sebio, without being biased, no? Because yung preseason, Without what? without being biased. Okay. Okay. Nung preseason, he came in. I think he played 4 or 5 games. Tapos parang 4 best player of the game siya. Yeah. And then, got his feet wet obviously. And then, obviously a big part kung bakit 10-0 sila. And has all the tools to be a great player. Has the talent, has the height, the athleticism. Okay. And I think he's going to be a big factor in this championship run that they are on right now. I know they just lost to Abra. I'm hearing they're going to make a few moves. Let's see. Yeah. Because of the losing Kyle Tolentino, who is about to have his surgery, I believe, Yeah. sometime this week. One of their best defenders. One of their also. best two-way players, confident players. So Yeah. they're trying to look for a replacement for him. Joe Gomisteliano. Okay, ikaw, Mix. Alam mo, tama yung mga sinabi mo tungkol kay Anton kasi ang sabi ni Coach Elvis talaga, may igagaling pa to. Each time, after every game na may improvement na nakikita kay Anton, sinasabi niya yan, I will give credit to AC Soberano this week. Okay, not saying he is my best player of my Rebanse Player of the Week. I will give credit to him. Hindi. Huwag mong Teka ibahin. muna, teka. Rebanse Player of the Week tayo. Teka muna. Hindi nomination. Hindi, gusto ko lang bigyan ng credit si AC. Kasi, okay, ang dami niyang kasamang bagong player ngayon na not to be biased. Hindi, ang dami niyang bagong kasamang backcourt players ngayon, di ba? Na talaga namang nabibigyan ng atensyon. Pero tuwing may oras kay AC, he really, really executes. Kumbaga, sasabihin mo pa rin talaga na AC is still one of the sharpest shooters. Okay, good. So, sino ang Rebanse Player of the Week mo? Pero si Anton Eusebio talaga eh. Okay. Okay. Yun na. Ayun pala eh. Ang dami paligoy-ligoy ba? Hindi ko maintindihan eh. Teka lang. Kayo ba, pag bumibiyahe kayo ng Bulacan, nagpapaligoy-ligoy pa ba kayo? Hindi, di ba? Excuse me, Bus, sakay, diretso. a woman. Okay. Okay? Wow. I am the only woman in this place. So you have to give it to me to Okay na, paligoy-ligoy. But anyway, Anton talaga eh. Kasi parang sa pageant, kumbaga di ba may tinataas na ganun, unanimous decision. Talagang itong linggo siya naman talaga. Because he had a great game against Abra. I mean, a nice game, no? Along with Versosa and Gabo. No? Versosa, Sila yung Gabo. gumawa sa game na yun, yeah. And then that dunk fest against Parañaque. So talagang bibigyan mo kanton. And palagi kong nakakausap yan, makikita mo talaga yung katawan niya from game 1 to ngayon, talaga namang siniseryoso niya yung pagpapakondisyon niya. So okay, we will give it to Anton Eusebio. Fine now. Natawa na ang ating producer na si CJ. Upcoming MPBL games for this week on June 12, we have Imos versus Parañaque. Friday to? Friday? Yes. Okay, hindi ako nakaupo Friday. Good. Hindi Imos ka? Parañaque. Ako yan eh. Okay, good. Imos Good for you. Parañaque. O coach, maganda bigyan ng fearless forecast yung dalawang yan. Wala akong boses. Joe, baka ikaw? Kutob ko baka Imos. But you know what? They Say, go ahead. made a lot of I think they got a couple Changes? of players. Yeah, changes. Meron. And also, I'm not sure, okay, but I saw
Ralph Robin in the free agent list. So, I don't know. Mm. Anyway, Marikina versus Iloilo, I would give this to Marikina. Mhm. And Abra versus Mikawayan, I'm sure lalaban naman si Tantan, you know? Yes. He's not a pushover coach and team. Galing sa panalo yan. Oo, But- but Abra, Galing sa Rangani. Oo. Abra rin galing sa Panalo Oo palagi. nga. Hindi, kaya nga huminto na ako ron. Galing sa panalo. Okay. Okay, June 13, on Saturday, we have Wow, maganda to. Zamboanga versus Binyan, maganda yan. Maganda rin yung Mindoro versus Caloocan. And there's Negros versus Batangas. Pero alam mo yung Zamboanga versus Binyan, I wanna see, Kasi, yung mga bagong players ng Zamboanga, parang ngayon yung first test nila against a strong contender in Binyan. So, Maganda to, ha? Maganda to. Padrigaw versus his former teammate. Tsaka si The Levy. If I'm not, former UST Growling Tigers. and if I'm not Orchi mistaken, Padrigaw and Nick Levy Caballero. is also there, right? Ano Yes. ka ba? Wait, Zamboanga. Levy's also there. Levy Zamboanga, Hernandez. lumipat na siya. Ano ka ba kulang? Kakala ko bang Growling Tiger? May isa pang Growling Tiger sa Binyan. Renzo Sobido. Ano ka ba? Yes. Oh. Si Renzo. Yes. Tama. Okay. And that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat ulit sa aming mga special guests, ang Ako Brothers, Andre and Aaron, sa pagsama sa amin sa isa na namang masaya at maaksyong kwentuhan. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episode first on YouTube Sa and kaliwa ba o sa Spotify. kanan yung subscription? Kahit saan. Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section. Tama. Kung saan mapupunta sa free agency si Joe Gomez-Teliano. Okay. Importante yan. Don't forget to tune in to our latest episodes dahil dito, hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Dahil medyo madrama yung episode natin ngayon. Okay. Kadramahan ko rin. Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Ang lamig. Study the game. Respect the process. Okay. At dahil dyan, gusto ko lang i-shoutout, bago tayo magtapos. Shoutout to Com Emer Oreta kasi siya talaga ang nag-request ng Ako Brothers Yes. na maging guests natin today. Para Wait. Mali na naman yung introduction mo. O ano? Shout out to the former UST Growling Tiger Kulot! Commissioner Emerson Oreta. Okay. Put respect on the name. Okay, go. Till the next episode, ako po si Mika Avisamis. I am Coach Christian Luanzon, the former UST Growling Tiger. Joe Gomez-Teliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may talo, May Rebanse! Yan ang laro. Yan ang kwento. Yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot. Dahil ang basketball, hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.